Magandang araw. Sa video ito, ating tatalakayin ang kasaysayan sa mga kabataang dalaga sa Malolos na kung saan ipinaglaban at gumawa ng paraan upang magkaroon ng kapangyarihan sa Pilipinas na ating bansa at sila ay itinuturing na mother group of all women empowerment group sa buong bansa. At malalaman rin natin ano nga ba ang nilalaman ng liham ni Rizal para sa kabataang dalaga ng Malolos. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, dinala nila ang kanilang patriarchal na sistema tungkol sa kababaihan na kalaunay lumaganap sa kultura ng Pilipinas. So from the word patriarchal, so di ba familiar na ta kung unsa ni? So maani siya, isa ka sistema kung saan ang mga lalaki is ang head of family na ang mga babae sa panahon ng Kastila ay dapat nasa loob lamang ng bahay, gumagawa ng gawaing pangbahay, tagasunod lamang sa asawang lalaki o hindi pwede na mag-participate pagdating sa politika. Noong December 12, 1888, may isang grupong binubuo ng 20 kababaihan sa Malolos na nagpetisyon kay Gobernador General Valeriano Weyler para sa pagpapahintulot ng magbukas ng night school nang sa gayon makapag-aral sila ng wikang Kastila sa ilalim ni Teodoro Sandico. So ang kaning 20 kababaihan ay nag-request na mag-open og night school para makapag-aral sila og makabalo og Spanish language. So ang kining 20 kababae ang nag-request para mag-open og night school para makapag-aral sila og makabalo og Spanish language. Nagkaroon ang mga kababaihang ito ng movement para sa educational reform ug mao siya ang kuan nagibawal sa ila na panahon tungod that time ang education is para lamang sa mga lalaki, sila lang ang naay karapatan na makapag-aral. Tumutol sa petisyon na ito si Father Felipe Garcia, ngunit buong loob pa rin na ipinatuloy ng 20 babae ang kanilang pagpetisyon. Sa katapusan ay nagtagumpay sila na makuha ang pahintulot ng gobyerno sa kanilang kahilingan sa kondisyon na si Señorita Guadalupe Reyes ang kanilang magiging guro. So sa una nila na petition is rejected sila, pero tungod sa ilang pagpursige or pagtsatsaga ng mga kababaihang na ito sa kanilang petition, nag-request ulit sila at sa huli, nagtagumpay sila. Pero bakit nga ba interesado ang mga dalagang ito na matuto ng Spanish language? Kay tungod, mauna ang gamit na language sa politika at sa lipunan sa kadto na panahon. Sino-sino ang mga kababaihang dalaga sa Malolos? So, kani nga picture is mao ni ang mga kababaihan ng Malolos. Kalang nasa to nga ang laki mao na si Gobernador General Weyler. Ang 20 kababaihan ng Malolos. Ug mao ni siya ang mga pangalan sa mga kababaihan sa Malolos. Ug sa mga pansin, di ba halos pares-parehas sila apelyido kay tungod sila is mag-anak at sila ay kabilang sa middle class. Naay mga nalibog kung 20 or 21 nga ba ang bilang ng mga kababaihan. Pero 20 ra jud kay ang nakapirma is 20 lang. So ang isa mao ang uban nakaingon nga 21 kay ang isa is ay pinaniwalaan na si Señorita Guadalupe Reyes which is ang ilang guro. Si Marcelo H. del Pilar ang nagsulat kay Jose Rizal noong Pebrero 17, 1889 na humiling kay Rizal na sulatan sila ng isang liham sa Tagalog na pumupuri sa katapangan ng mga kababaihan. Noong Pebrero 22, 1889, ipinadala ni Rizal ang liham na nakasulat sa Tagalog kay Del Pilar para ipadala sa 20 kabataang babae ng Malolos. Subali kini is gisulatan ni Rizal katong naa pa siya sa London ug kini is nakasulat siya sa wika nating Filipino o Tagalog. Atin namang alamin kung saan nakatuon ang liham ni Rizal na ipinadala sa mga dalaga ng Malolos at nakatuon sa mga sumusunod na punto. Una, ang pagtuligsa sa pag-aabuso ng mga praile sa paggamit ng kanilang espiritual na otoridad na pinagkaloob sa kanila ng simbahan. Dahil alam ni Rizal kung ano ang mayroong katangian ang mga praile kung saan ito ay mapang-aabuso. Pangalawa, mga katangian kailangan taglayin ng mga Pilipinong ina.
Pangatlo, mga tungkulin at pananagutan ng asawang babae sa kanyang asawa. At panghuli, magbigay ng payo sa mga kabataang babae sa kanilang pagpili ng panghabambuhay na kapareha. Ito naman ang mensahe ni Rizal sa kababaihang Pilipino, responsibilidad at tungkulin ng mga Pilipinong ina sa kanilang mga anak. Ang ina ang tagahubog ng bawat batang kanilang ipinanganak. Palakihin ang mga anak na malapit sa imahen ng Diyos para ipamulat at ihanda ang kaisipan ng bata para sa bawat mabuti at nais na katangian at pag-iisip. Imulat ang mga bata sa kaisipang gustuhin ang kamatayan na may karangalan kaysa mabuhay ng may kahihiyan. Mga katangiang dapat taglayin ng mga ina. Dapat maging isang marangal na asawa. Kailangan palakihin ang kanyang anak sa paglilingkod sa bayan. Mayroong mga pamantayan sa pag-uugali para sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ito naman ang payo ni Rizal sa mga lalaki at babae na walang asawa. May 3 bagay na dapat hanapin sa isang dalaga para sa lalaking papakasalan niya. Una, isang marangal na tao. Pangalawa, mayroong pusong lalaki. Pangatlo, mayroong lakas ng loob at katapangan na hindi kayang maging alipin. Refleksyon at paghalin tulad noon at ngayon sa katayuan ng mga kababaihan sa bansang Pilipinas. Ang unang advocate ng feminist movement sa Pilipinas, karamihan sa kanila ay founding members ng Asosyasyon Feministang Filipina at Red Cross, at ang tinuturing na mother group of all women empowerment group sa buong bansa ay ang mga kababaihan sa Malolos. Dahil sa kanilang pakikipaglaban sa karapatan at kapangyarihan ng mga kababaihan, unti-unti natamo ng mga Pilipina ang kanilang karapatan at sa kasalukuyan ang karapatan ng mga kababaihan ay pantay na sa karapatan ng mga kalalakihan. Marami o malaki ang pinagbago ng mga kababaihan noon at ngayon, at isa dapat bigyan ng credit o pasasalamat ay ang mga kababaihan sa Malolos dahil sa kanila nabubuhay tayo sa paraang gusto natin at hindi nalilimitahan ang kakayahan. Karoon tayo ng equal rights regardless of gender. Binigay ng mga kababaihan ng Malolos generally ang kanilang buong lakas sa pagpursige na gawin ang lahat para lamang makamit ang pamumuhay na gusto nila. Noon, ang mga babae ay maimahay lamang na nakakulong sa loob ng tahanan, nag-aalaga ng anak, tagasunod sa mga lalaki, gumagawa ng gawaing bahay at walang karapatan pagdating sa labas ng tahanan. Sa kasalukuyan, hindi na sila limitado sa mga kaya nilang gawin. May karapatan o responsibilidad na sila tulad lamang ng mga nang maaari silang magtrabaho para sa pamilya, may karapatan na sila sa edukasyon, may partisipasyon sa politika at maaari pang iba. At yun lamang po, salamat.